Magandang araw mga kabi. So for today's video, magbibigay lang ako ng konting tip at naabutan ko nga na nagpapakain si Boston Ying no? So may nagtatanong lang din kasi sa akin kaya nakapag-video tayo ngayon. Nag-video talaga pala tayo dahil doon. Nagtatanong sa atin kung ano daw yung mabibigay nating tip sa kanya. At nakapisa daw yung kanyang kalapate. So ano daw ba yung magandang gawin kung ano yung pagkain na binibigay. So ako kasi mga kabi, marami akong video about dyan sa pag-breed nga ng kalapate. So yung isa pa palang nagtatanong sa akin, minessage pa ako sa FB kung ano yung ginagawa bago mag-breed. So ako normal lang naman na magpaligo saka ano tawag dito, magpurga. So ganun lang ang ginagawa ko. Pero kung nasa condition naman lagi yung kalapate nyo, kahit di nyo na purgayin pagka nasa loob lang o nasa stock loft lang, so hindi nyo na kailangan magpurga ng kalapate. Lalo na alam nyo naman na hindi kumakain ng tawag dito ng lupa, hindi nakakapaglupa. So wala kayong dahilan para mag-deworm pa, kasi hindi naman magkakabulati basta-basta yan, lalo na kung nasa loop lang. Ayan. So okay naman, maganda yung pagkain nila ngayon. Pero ewan ko lang kung nakakain lahat. At baka konti lang din ang napakain niya yung umaga, mamaya pa siguro dadamihan. Yan yung breeder natin. Pares naman na yung dalawa na yan mga kabi no? Yan, ganda. So yun nga, balikan natin yung tanong sa atin ng follower natin o ng subscriber natin mga kabi, kung ano yung pinapakain natin. Ako kasi sabi ko nga sa inyo, marami akong video na about yan sa pag-breed at pagpapakain ng kalapate, lalo na pag may nakay. So mas maganda dyan mga kabi kapag 4 to 6 days na bago kayo magdagdag ng pagkain. So yung pagkain naman mga kabi, kahit normal lang sa una, so magdadagdag lang kayo ng dami kapag 4 to 6 days nga. Kasi sa una kasi mga kabi, kapag kakapisa pa lang, hindi pa kakain ng marami yan. So mga 4 to 6 days, pagka medyo lumalaki na yung pichon, saka lang kumakain ng marami yung breeder nyo. So usually nga kapag kakapisa lang, hindi ganong kumakain yung mga breeder natin. So sa patuka naman, breeder mix ang gamit ko. At kahit yung flyer mix din, may halo kasi tayo, ganun ang ginagawa natin. Pero pwede kayo magdagdag ng Integra o Platinum na pellet, high protein pellet yun mga kabi, high protein pellet. Ayan. So pwede nyo dagdagan ng ganun, Integra saka high protein pellet nga. O kaya yung mga ginagamit, mga chick booster, pwede kayong gumamit nun mga kabi, yung mga pangkiti. At maganda nga sa kalapati yun, saka mas mabilis makalaki. So yun yung pwede nyo idagdag na patuka. Sa takal naman mga kabi, usually kung isang takal, dalawang kalapate, minsan kung umuubos ng 3 takal yan o pang-6 na takal, sa umaga pa lang yun. 6 na takal sa umaga, 6 na takal sa hapon. Pwede nyo babara ng pagkain, lalo na pagka may work kayo, busy kayo sa mga ginagawa nyo sa buhay, pwede nyo babara ng pagkain. So wag na kayo magbibigay ng grits mga kabi, lalo na kapag nagsusubo yung mga kalapate nyo. So mas mainam mga kabi kung normal lang na patuka. So kahit na halimbawa tatlong patukan gawin nyo para makita nyo kung ano yung mas kinakain. Pero kadalasan dyan mga kabi, iniiwasan nga yung mais kapag breeder nyo at nagsusubo, iniiwasan nila yung mais. So magdadagdag na lang kayo ng mga maganda kang idagdag, katulad ng mga high protein na hindi lang pellet, kumbaga yung mga pagkain katulad ng mga munggo, mais. Mas mabilis kasing makalaki yan sa mga young bird natin. Hindi pala mais, mani pala mga kabi. Munggo saka mani, pwede yan sa kalapate. Pero mais, wag nyo masyadong dagdagan ng mais kasi nga hindi ganun kinakain ng mga breeder yan. Makikita nyo naman yan mga kabi, pagka sa mga breeder at nagsusubo, hindi ganun kinakain yung mais. Pwede kayong magdagdag na mais kapag breed pa lang, pero pagka yung hindi nga nila masyadong kinakain. So yun lang naman yung observation ko. Sa mga matagal na nagkakalapate, siguro naobserbahan din yan. At yun pala mga kabi, kung di nyo gustong masira yung patuka nyo, mas mainam kung medyo ilayo nyo yung tubig. Kasi kung minsan pagka nagbabad kayo ng pagkain, kung minsan natatapunan ng tubig. So minsan nagkokos ng salmonella, mapapansin nung iba yan mga kabi. Kung minsan parang nagsusuka yung breeder nila, akala nila nagsusubo lang, pero hindi nila alam, talagang parang nagsusuka talaga yan. O hindi lang parang, talagang nagsusuka mga kabi, mga kalapate, kapag napapanis nga yung pagkain nila. So yun yung disadvantage nga kapag nagbababad kayo ng pagkain sa kalapate na breeder. Kasi kung minsan hindi talaga nila nauubos,
At lalo na, halimbawa nga, mga busy kayo sa work, naiiwan nyo, kung minsan natataihan pa yan. So, mas mainam kung medyo mataas din yung patukaan nyo. Kumbaga, naka-level. Halimbawa, ito mga kabi, ito yung kainan, ganito sila. Medyo itataas nyo rito. So, makakain naman yan. Hindi naman nila masyadong, ano yung tawag dito? Hindi nila masyadong papatungan o yung lulundagan mga kabi yung pakainan nila. Pero mas maganda kahabi kung medyo nasa labas yung patukaan. Halimbawa, ayan, nasa labas yung patukaan para hindi nila sakyan din kung sakali. Ayan. So, kailangan nasa labas yan mga kabi yung patukaan na yan. Pero kung kasi ganyan, sayang kasi yung breeder cage natin, masisira to. Masisira agad to kapag ginawa natin na katulad ng ginagawa ng karamihan o karaniwan na nagbre-breed. Ayan. So, parang ganyan mga kabi. Ayan. So, nasa labas yung patukaan. Ayan, para hindi nila nasasakyan o nadudumihan. Ayan, medyo naka-level din, medyo nakataas. Hindi katulad nung nasa baba. Kapag nasa baba kasi mga kabi, baka mataihan, maiputan, nasisira nga. Kumbaga parang napapanis yung pagkain nila. Ayan, ito madumi pa rin hanggang ngayon. Kailangan mapaliguan natin to. Pero naglulugon pa naman mga kabi. Baka magpalit pa. Pero alam ko, tapos na maglugon to eh. Ito. Ayan, si Hooters natin. Ayan. Tapos, yung breeder natin dito, hindi pa nag-iitlog pala to. Ayan, si Tacloban natin to, mga kabi, hindi pa nag-iitlog. Tapos, si Kamiginto. So, ito yung super na binread ko ngayon, mga kabi. Ayan, yung dalawa na yan. Super yan. So, yun nga mga kabi. Sana may natutunan kayo sa video natin. At sa mga viewers natin dyan na nagtatanong, feel free to ask me. Okay lang kahit natanungin nyo ako ng tanungin. At pagka nakikita ko naman kasi na ang gagawin ko lang dyan mga kabi, gagawa nga tayo ng content. So ito, baka makakal na natin to, yung dalawa na to. Ito, tatlo nga yun pati itong bata malamang pakal na rin natin to. Ayan, tatlo nakahawa. Pero ito, medyo magaling na ata to, yung baliling natin. Yung blue bar, pangkal na rin to. Pero okay naman na siya, kaso na duruga yung mata niya, yung isa. Pero pagka pinakawalan nyo siya mga kabi, hindi na nga makontrol yung paglipad nila. So kumbaga mawawala na. At ayun, tinan nyo, bumabaliling. So permanent na yan, kahit magaling na yan mga kabi, makakain man sila. Permanent na nga yung pagiging baliling nila. So yung iba na nagsasabi na napagaling daw nila yung baliling nila. So totally na magaling, walang side effect. Hindi totoo yun mga kabi. Pagka paramixo kasi mga kabi, kapag naging baliling, hindi na bumabalik sa normal yan. So malamang marami kasing sakit ng pagkabaliling mga kabi. Meron yung temporary lang. Kapag halimbawa ngayon napagaling mo, bumabalik na sila. So hindi lang yung PMB ang nakakapagpabaliling sa kalapate, maraming sakit. So yun yung hindi alam ng karamihan. So kapag bumalik pa sa dati na normal, hindi PMB yung tumama. So kasi ilang beses na ako nakakapagpagaling ng may baliling, totally hindi na sila gumagaling talaga ng katulad nung dati. Talagang may time na nakabaliling pa rin sila. Pero yung iba nakakalipad ng normal, pero yung ulo nga nila mapapansin nyo medyo nakatabingi. Pero yung kapag yung sinasabi nila na napapagaling nila na diretso pa rin yung ulo, wala silang nakikitang side effect. So hindi baliling yung tumama ron mga kabi. So yun lang masasabi ko. At hanggang dito na nga lang yung video natin. Ito yung mga binibreed nung kasama natin. Pero tayo, ito lang binread natin. Super to mga kabi. So yun yung Kamigin kasi to mga kabi. Special race, Kamigin Island. Tinatanggal niya na yung niya, kaya hindi pa siguro nag-iitlog to. Naglulugon pa yung mga kalapati natin na yan. So hanggang dito na nga lang mga kabi yung video natin. At happy flying sa inyo. God bless.